Mainit na pagbati sa lahat. Pagpupugay sa ating mga kapatid na magbubukid ngayong buwan ng mga magbubukid. Pagpupugay, mga kasama, 6 na bagyo na ang dumaan. Ilang buwan na tayong inuulan at binabaha. Pero, meron na bang nanagot sa mga pahirap sa atin? Meron na bang kinulong? Mistulang nagre-regodon ang mga nasa Kongreso, Senado at Malacanang. Para tayong araw-araw na nanonood ng telenovela. Meron pang mga umiiyak. Hindi mo alam kung ikaw ba ay nanonood ng drama o comedy. Para tayo patahimikin. Naghain sila ng Investigative Commission for Infrastructure Projects para pagtakpan kung ano ang tunay na nangyayari. Ang alam natin dahil nakuna ng media ang litrato nang pumasok ang isang opisyal ng US Embassy. Aba, nakikialam pa yata sa kung ano ang magiging resulta ng investigasyon. Papayag ba tayo? Bukas na bukas sila sa mga Amerikano. Pero sa atin, nakatiklop, nakasarado ang pintuan. Ang masahol pa, nananatili ang pork barrel sa 2026 budget. Bakit hindi natin nakita ang kaliwanagan sa mga investigasyon na ito? Sapagkat nananatiling hindi tinutumbok ang nasa pinakatuktok ng sistema ng korupsyon na nasa Malacanang mismo. Si Marcos Jr. na siyang nag-aaproba ng pondo. Siya ang naglalabas ng pondo. Siya ang nag-aaproba sa mga congressional insertions. Siya ang nag-aaproba sa mga unprogrammed funds na kung saan bilyong piso kanyang inilaan. Sa ilalim niya, sinimulan ni Duterte, pero mas lalo pang pinalobo sa ilalim ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. ang pinakabundat at pinakamakapangyarihang burokrata, kapitalista sa ngayon. Hindi pa naaalis ang burokrata kapitalista na ito. Kaya sa ngayon, patuloy tayong lumalaban. Patuloy nating igigiit ang katarungan at ang pagwawakas ng sistema na kung saan namamayani ang korupsyon. Maaasahan ba natin ang porsigido nating mga pagkilos? Maaasahan ba natin na tayo ay lalabas at magmamarcha tuloy-tuloy sa kalsada para nang sa ganon ay mas lalo pa tayong lumawak at tumatag bilang isang kulusan laban sa korupsyon? Makikisabang lahat tungo sa pagwawakas ng